1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo pa rin ang nakikinig sa 1116 DXAS Radio Comunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ibs Ismael. At ako naman, Daang Estrada. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy na makapaghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayo na maging bahagi ng ating radio ministry at iscan lamang ang QR code ng ating GCash or ng ating bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation at maraming salamat sa inyong partnership. And God bless. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Sa panahon ng sakuna, totoo ang verse natin ngayon. Mas ligtas kapag may kasama. Kasi sa bawat paghahanda, hindi lang tayo dapat mag-isa. Sa Philippines, ito sa ating country, hindi natin maiwasan ang mga kalamidad. Lindol, baha, bagyo, at minsan pa nga ay sunog. Pero ang tanong, handa ba talaga ang ating mga anak? Lalo na yung mga batang may espesyal na pangangailangan. Madalas tayo bilang mga magulang o tagapag-alaga ay nagpapanik kapag may sakuna. It's a human nature. Pero tandaan, ang paghahanda ay hindi lang dapat tayo lang ang marunong. Dapat kasama rin ang ating mga anak, pati rin ang mga taong nasa paligid niya. Ayun. So, Tidang, ayon sa mga pag-aaral mula sa University of the Philippines, mas nagiging ligtas, kalmado at handa ang mga batang may special needs. Kaya let's start. Ano ba yung mga unang hakbang na ating gagawin, Tidang? Number 1, prepare yourself. Unawain muna yung sitwasyon at yung reaksyon ng mga bata. Mahirap talaga pagka yung tayo bilang mga caregivers, parents, tayo yung unang nagpapanik kasi pag tayo yung unang nagpanik, syempre lahat, pati lalong-lalo na yung mga bata, mas lalo silang matatakot. So dapat tayo muna keep calm. Ito na, dito lalabas yung keep calm and pray. At yung preparation will help us to be calm. Hindi ba? So, ikaw ba, Ibs, bilang meron kang special na anak, at paano nyo hinahanda to? Paano mo hinahanda yung sarili mo? How do you prepare yourself? Well, praise God naman kasi hindi pa naman ako naka-experience ng mga calamity talaga na masasabing, sorry, Tidang, kalimutan. Meron pala. Anong meron? Meron pala kaming na-experience na calamity, yung baha. So, it's really important na kasi hindi kasi nila alam kung anong gagawin. So, dapat ikaw yung magli-lead. So, ang unang ginawa namin, syempre, sinecure namin yung place kasi binaha kasi kami dito sa bahay namin So, sinecure namin ang place, yung mga kailangan niya, kung ano mga bagay na kailangan niya bago matulog, ganyan. So, dapat naka-prepare yun. Tapos, ano ba yung mga things na nagko-comfort sa kanya pag merong mga, like, example, at that time kasi, tumatahan siya pag may electric fan. At that time, walang electricity. So, kailangan naka-prepare na yung aming mga yung nata-charge na electric fan. So, mga ganong bagay.
Kami din, ang pinaka malaking sakuna na naranasan din namin yung baha. Nung time na yun, hindi talaga kami prepared. Walang idea pagdating sa mga ganon, pero buti na lang, medyo mabilis din yung response ko noon. Ano yun dito yun sa may bandang Tetuan. Tumataas na yung ilog. Nagpipray-pray pa kami na hindi aapaw. Nung nakikita kong umaapaw-apaw na, sabi ko, hindi na. Hindi yun yung sagot ni Lord. Ang sagot ni Lord is to evacuate agad-agad. Tapos na ako magluto ng breakfast. So, ang ginawa ko kagad, nilagay ko siya lahat sa sasakyan. Yung lalagyan na namin ng bigas, nilagay ko na sa sasakyan. Naglagay ako ng mga gamit sa bag. Pero hindi ko alam kung anong... Kaya nga, sana may go bag nung time na yon. Yun lang sana yung madaling bitbitin. Tapos nung time na yon, si Sheena, maliit pa siya, so kaya pang buhatin. Yung sasakyan, tinulak agad namin sa mas mataas na lugar. Kasi worry ko baka tumirik at hindi na umandar. So, ang dami nun, yung washing machine namin, naipasok namin, pero sana nilagay namin sa ibabaw ng table. Pero yun, lumutang yun, pati yung ref. So, mga bagay na kung hindi namin, yun yung isang paalala na kailangan alamin kung ano yung disaster na posible na pumunta na maapektuhan kayo. Kasi yung time na yun, sa likod talaga ng bahay namin, ilog. Although mataas na yung yung parang control ng flood, inabot pa rin nung time na yon. Although ngayon wala na tayong nababalitaan dun sa area na yun sa Tetuan. Pero nung time na yon, hindi namin pinaghandaan yon at hindi kami prepared. So, kung ang area is malapit sa dagat, yan, tsunami naman yung dyan, di ba? Yung delikado dyan. Kung medyo mga bundok-bundok kayo, landslide yan. So, kung nasa fault line, lindol. So, yung sunog, kailangan meron din tayong mga fire extinguisher. Ako sa tagal na palagi ko nag-i-interview ng Bureau of Fire, tuwing mag-i-interview ako sa kanya, na kukonsensya na wala pa rin akong fire extinguisher. So, na-prepare ko na yan. Meron sa bahay, meron sa sasakyan. So, mga bagay na investment kasi yan, di ba? Parang IBS, pagkaisipin natin, mahal talaga kasi nung fire extinguisher. Pero, yun yung mga bagay na bibilihin natin na hopefully hindi natin magamit. Pero dapat meron. Lang yung ganong fire extinguisher. Ha? How much po? Parang dalawa kasi binili ko, nasa halos 5,000. So kasi you can... isa sa sasakyan, isa sa bahay. So like anyone, para sa ating mga tagapakinig, anyone can buy? Parang ganun ba? Oo, pwede. Pumunta ka lang sa mga store na merong fire extinguisher. Kasi, yun lang naman yung yung one time na bibilihin mo, kamahal yon. Pero yung refill niya, yung susunod, less than 1,000 na lang. So, at saka after 2 years na din yon. So, kumbaga pa, sa unang bagsakan, medyo mahal siya. Diba? So, pero, makakasave sa'yo. Halimbawa, may mag-spark dun sa bahay mo or magsunog na maliit pa lang, pwede mo na siya i-fire extinguish. So, pa din, parang talagang preparation is a key. Kagaya yung mga nangyayari ngayon sa atin, di ba? May mga lindol, may mga sakuna, bagyo. Yan, kailangan talaga pag-aandaan natin yan na lagi tayong makikinig sa mga official na reminder ng mga barangay or LGU. Talagang dapat merong plano. Especially sa ating mga families na merong special na mga kids. Hindi lang special kids, pati may mga senior kayo, may mga family members na nasa wheelchair o kaya bedridden na ano yung gagawin. Kailangan may practical na plan. At lahat, sabi natin, di ba? Lahat ng members of the family dapat alam yon. Saan yung emergency kit? Saan yung go bag na kalagay? Ano yung mga bibit-bitin in case of emergency?
saan pupunta in case of yun na nga, merong lindol, Calamity. saan pupunta pagka binaha or pag may sunog, sinong tatawagan, o yan, yung mga contact numbers din. Emergency contact numbers. Oo, kompleto yon, di ba? So, kayo, Ibs, meron na ba kayong nailatag or naglalatag na kayo na mga plans sa family nyo? So far naman sa amin, we have been struck kasi with flood for 2 times. So parang parang nagkaroon na kami ng parang automatic plan ng anong dapat gagawin. Siguro kailangan pa maging more detailed. Yes. Pero so far naman, parang may automatic na sa amin na pag may baha, parang all of us are aware kung anong dapat gagawin, kung tumataas na ba yung tubig, ganon, kung anong gagawin sa kotse, kung anong gagawin sa ganito. So far naman sa amin dito, parang yung ref medyo sa taas na, parang ganon. So anything might happen, at least hindi na kami masyado nahihirapan. Parang ano na siya, no, clockwork, na bawat isa merong toka, merong gagawin. Pero pagdating kay Isaac, ano yung mga tinitingnan mo at ino-observe mo or yung piniprepare mo na specifically para sa kanya? Kasi di ba pagdating dito sa preparation, specific siya para sa kanya kasi hindi natin gusto na magkakaroon ng meltdown during yung mga disaster, di ba? So sa amin naman kay Isaac, syempre, alam na namin yung mga kailangan niya. If ever kung walang ilaw, kailangan naka-charge na yung electric fan, yung rechargeable electric fan, tapos kailangan fully charge yung cellphone, yung mga bagay na kailangan niya na sa isang lugar lang para in case isang bit-bit ka na lang para mga ganun. So yan, sa mga listeners natin, unang-una, prepare yourself. Kailangan, sabi mo nga, kilalang-kilala dapat yung mga anak, at pagdating sa mga ganyan, nagko-consult ka din ba doon sa mga occupational therapist o kaya sa doktor niya, na ano yung mga dapat mong i-prepare pagdating sa kung merong mga kagaya yan, mga disaster or mga untoward incident. Oo. Actually, every now and then talaga, lalo na pag after ko siya kunin sa class, talagang kinakausap ko talaga yung teacher. Kasi like ako, hindi naman ako occupational therapist or specialized sa ganitong field in how to handle special kids. I have to take part, and the beginning of it is really to gain information. So si kanino ba ako mahingi ng information? Siyempre sa mga teachers, sa mga OT niya, gano'n. So every now and then talaga humingi talaga ako ng kanilang mga payo, ganyan. Ma'am, paano ba ang ganito? How to handle him in this kind of situation, parang gano'n. So para mas maging confident ako na yun kasi yung reason bakit tayo nagpapanik, because we don't know what to do. But if you are informed and you are alam mo kung anong dapat gawin, pag dumating ang mga ganitong situation, hindi ka magpapanik kasi alam mo na mismo kung anong dapat gawin. So first, you have to prepare yourself by having that information, kasi it will help you and help you be confident when it comes to this kind of situation. Hindi ka agad magpapanik kasi alam mo kung anong dapat gawin. Kaya napakahalaga ng preparation and preparing yourself. Yan yung number 1. Number 2, prepare the things. Gumawa ng personalized emergency kit. Ano ibig sabihin nito, Ibs? So, hindi kasi lahat ng bata pare-pareho ang pangangailangan. So, para sa mga bata may special needs, siguraduhin na ang emergency kit ay akma sa kanila. Kaya nga tinatawag na personalized emergency kit. So, ano yung mga laman nito? First is yung kung gumagamit siya ng mga medicine, kailangan good to 3 to 7 days kasi alam naman natin na
hindi lang sa isang araw, usually yung sakuna. So, minsan umaabot siya ng 1 week, ganun. So, second is ID card at picture ng magulang o guardian. So, it's important, andoon yung name niya, contact number mo, name mo, at usually, pwede mo din ilagay doon kung ano yung diagnosis niya para malaman kung sino, in case na may mangyari at mawala siya, may makakita sa kanya, at least alam kung sino ang i-contact at kung ano yung kanyang kondisyon. Third is contact numbers. Ayun, kalagay doon. Dapat din nakalaminate. So, in case na baha, hindi siya agad mababasa at masisira. Third is comfort item tulad ng paboritong laruan, unan o sensory toy. So, ito naman yung papakalma sa kanya tuwing sakuna. So, next is visual schedule or picture card na mahakbang kapag sakuna para at least meron kayong babalikan at na pwede nyo rin ipakita sa kanya para ma-visualize na kung ano dapat gagawin. And, syempre, snacks o pagkain ng familiar sa kanila. So, like sa akin, no, hindi siya, papili siya sa pagkain. Kahit gutom na siya, hindi niya kakainin ng isang pagkain kung hindi siya familiar doon. So, it's really important na yung ipiprepare mong pagkain sa kanya, familiar sa kanya, at yun ang usual na kinakain niya. Yan. Kasi, dito if you want to be more scientific, maraming pag-aaral na nasasabi na personalized emergency kits help children cope better dahil familiar at structured ang mga bagay na dala-dala nila. Parating natin sinasabi, dapat consistent ka sa kanilang pag-alaga, and sa kanila din, consistent din yan sila. Kung anong kinakain nila, yun din ang kanilang parating kinakain. Hindi yan sila nagbabago. Kapag bigla mo kasi siyang baguhin, doon na nagkakaroon ng mga tantrums, doon na nagkakaroon ng mga bag na nagwawala sila, ganun. So, kailangan consistent. Oo, yung routine tsaka familiar na na environment, yun yung mahalaga sa kanila. Syempre, pagka merong mga disaster, halimbawa, mapupunta kayo sa evacuation area, unfamiliar territory yun, tapos yung routine niya mawawala, di ba? Usually, gigising, pupunta sa school, tapos pagtapos sa school, uwi ng bahay. Pero pagka nagkataon na merong, yun nga, naapektuhan yung inyong bahay, yung routine, kailangan meron siyang mafa-find na comfort, Ibs? Yes. So, mahalaga talaga yung ma-prepare yung things. So, itong mga things na to na sinabi mo, ine-explain din ba to sa bata? Yes, actually, like paggagawa ka ng emergency kit para sa kanya, talagang turuan mo siya. Turuan mo ang bata na kilalanin yung, kung dapat meron siyang bag sa kanya. So, sasabihin mo sa kanya from time to time, ito yung bag mo, this is your emergency bag, or this is your bag ng tapang, ganyan. When pag darating ang panahon, you have to be courageous, ganyan. So, para matuto siya na maging kalmado, para darating ang panahon, kung mayroon siyang pangangailangan, alam niya kung ano yung dapat niyang dadalhin at kung anong bagay ang kanyang kukunin. Kasi alam niya na ito yung specific bag for emergency. I-connect na natin siya doon sa number 3. Kasi nandun na yung prepare the child eh. So, pagkatapos mong i-prepare yung bag niya, nandun na yung mga laman. Again, yung mga laman, syempre yung maintenance medicine niya, na ito, yung kung baga pa, aside to dun sa regular na ginagamit, kailangan nandun lang itong maintenance medicine niya, di ba? Ibs na 3 to 7 days. I-check lang natin, baka mag-expire siya. So, nandun yung picture, yung contact numbers, comfort food, comfort na laruan, mga pictures na kinakailangan niya para masundan niya yon, anong gagawin in case of emergency, pati yung snack. So, may bag na. Sinasabi mo na, ito yung bag mo, anak, ha? Sa pagka merong mangyayari. So, yung number 3 is prepare the child.
ito na yung tuturuan natin sila at hindi natin sila tatakutin. So, ganito ba yung nangyayari sa inyo, Ibs? Halimbawa, di ba may mga news ngayon, nakikita ba niya yon? Tapos, nagiging way mo ba yon to explain ano yung lindol, ano yung bagyo, ano yung baha? Although yung baha, sabi mo, nakaranas na kayo. So, meron na siyang, meron na siyang idea doon. So, lindol, paano mo yun ina-explain sa kanya? In fairness naman, so far, wala pa namang ako masyadong na-experience na parang situation na na-explain ko sa kanya mga lindol, mga sunog, ganyan. But, mga next week kasi, parang merong fire drill sa school. Mhm. So, at least doon ko siguro huhugutin yung unang pag-explain sa kanya kasi iintayin ko na lang yung school muna yung mag-explain sa kanila kasi syempre mas expert sila sa ganun eh. So after nun, magkakaroon na din ako siguro ng follow-up. But it's really important din talaga na usually kasi when we prepare everything hindi siya kasama yung bata. Mhm. Pero sabi nga dito sa pag-aaral, it's really important na pati siya kasama din sa paghahanda kasi he's part of the family and usually sila talaga yung minsan nagiging source ng discomfort kasi naapektuhan din siya. So kung anong nararamdaman niya, naapektuhan din tayo. So kailangan kung kalmado ka, kalmado din siya para kalmado din po lahat. So yun, yung na-mention mo na magkakaroon ng drill sa school. So, dapat talaga, kasama yun yung sa number 1 natin, di ba, is prepare yourself. So, sa ating mga parents, be involved doon sa gagawin ng school na drill. Sabi mo nga, sila yung expert doon. So, maganda yun na ma-observe ninyo po bilang parents, papaano ini-explain ng school. So, pagdating sa bahay, mas madali po ninyong ma-follow through. Diba? Sinabi ni teacher, ganito yung gagawin natin. So, natandaan mo ba yon na pag narinig yung bell o pagka merong naramdaman tayo na mag-shake yung lupa, lindol tawag dun. So, magpa-practice ng drill. Anong gagawin? O, duck, cover, and hold. O, pupunta ka dyan sa ilalim ng table. Alam mo yun, kailangan talaga no na inire-rehearse sila. Tutulungan sila. So, mayroon ding tip na tutulungan sila ano yung sasabihin nila. O, di ba? Alam ko, sa emergency kit din, dapat merong pito at saka ilaw or light. So, tuturuan natin sila paano gagamitin yung whistle or yung pito. Hindi ko lang alam kung paano, kung if yung bata is sound sensitive. Paano kaya yun? Or baka yung flashlight na lang yung pwede niyang gamitin kasi may mga flashlight na nagbe-blink. So, kaya kailangan personalized yung ating emergency plan para sa ating anak. Depende sa kanyang personality, di ba? Sa kanyang need, no? Kasi baka pag sound sensitive, hindi pito yung effective sa kanya. Or kung light sensitive naman siya. So, kaya yun, yung developmental pedya at saka yung inyong OT ay makakatulong din po sa inyo yan. So, dito sa dinidiscuss natin is we are stirring up yung idea sa inyo na kasama to sa mga preparations din na po pwede natin gagawin. Hindi ba? Hindi lang sa mga families na na normal lahat, no, within the family. Pero, especially sa mga meron yung special na anak o kaya may mga senior sa bahay. Last Thursday, nag-discuss na din yung ating mga host nito na specialized naman sila sa senior citizen. So tayo, dahil nga sa mga nangyayari ngayon, magandang reminder ito talaga to really be prepared. So, prepare the child. Ang context at yung goal nito is to really help them understand. Pwedeng gumawa daw ng story, no? Social story. Gumawa ng practice drill sa bahay.
every month daw dapat at saka dapat involved lahat ng members ng family. Kasi minsan like sige. pag nag-drill sa school, so pwede kang mag-ask din sa school if you can observe, ganon, para at least alam mo rin kung para consistent din yung pag-drill mo sa bahay. Kasi there are approaches kasi na hindi mo pwedeng gawin sa bata. Lalo pag may mga special need. So, ganon. So, at least pwede mo rin siya i-adapt sa bahay, ganon. It's important na practice din talaga. Every now and then. Pati, especially, hindi naman natin madalas kasama din yung mga kids. Halimbawa, may mga parents na nagwo-work. Tapos si baby ang kasama sa bahay, yung mga tito, titas, or yaya, dapat pati sila na prepare din natin. Okay, number 4. Ayan, number 4, prepare the environment. Gawing ligtas at pamilyar ang paligid. So, minsan, simple lang kailangan. I-secure ang mabigat na gamit para hindi matumba. Yan, mga ref, mga aparador. So, yan, i-mark ang mga safe zones gamit ang maliwanag na sticker or arrow. So, sa school naman, siguraduhin may accessible evacuation route para sa mga wheelchair users o may sensory sensitivity. So, example, lagyan mo ng mga stickers or visual exit maps para at least alam ng mga kids natin kung saan tatakbo. Kung saan yung mga safe corners. Yung sa school ba, meron ng mga ganito? Yung mga blue sticker na sinasabi or basta mga signs. Meron bang mga ganon? So far naman, is required naman by DepEd. To have this kind of parang, we are hoping na every school are following the mandate. So para at least lahat ng school, lahat ng bata sa school ay magiging ligtas, especially for those schools na that caters with special needs. Correct. At kahit nga dito sa office, may mga sinigurado yung mga exit route, yung mga emergency signages, at yun din nire-remind din tayo na kapag meron tayong halimbawa nag-check-in tayo sa isang hotel o kaya sa anything, sa building, napapasok tayo, make sure na maging observant tayo doon. I-observe natin, saan ba yung mga exit doors dito? Saan kami tatakbo in case of emergency? Yung fire extinguisher ba nandun meron ba siya doon sa room? Di ba? So, dapat napakahalaga nun na meron din tayong maging sensitive, no? Sa ating environment. At kahit saan tayo pupunta, ipiniprepare din natin yung sarili natin. Opo. Alam mo, talagang nakakatawa kasi I've seen some establishment na yung mga fire exit nila naging tabakan na ng basura. Naku. Kasi parang hindi naman mangyayari. Alam yung ganun, pero pag nangyari, kawawa naman kasi hindi na siya nakalabas. Parang ganun. So, it's really important na parati siya, kahit yung mga kwan nga, may nakita nga kagabi, yung tubig, pag nagkakasunog, lumalabas yung tubig sa taas. Sprinkler. Ayun. So, it's really important din pala na every now and then, tinetest mo siya kasi napupuno pala daw siya ng mga debris. So, pagdating ng sunog, hindi siya mag-function kasi puno na siya ng debris sa loob. Paano mo siya itetest? Talagang sisindihan mo magkakaroon ka ng parang sisindihan mo siya ng fire para sumindo siya, para lumabas talaga yung tubig. Magsha-shower kayo sa loob ng bahay. Ang ginawa nila, parang may batya silang nilagay doon sa taas or parang malaking plastic para sumalo ng tubig. Okay. So parang pero na-off ba yun? Hindi ko rin sure, pero yun ang sinasabi doon sa video na every now and then kailangan pala daw siyang itetest kasi napupuno siya ng mga debris, mga cement or mga alikabok ganyan
na pagdating ng panahon, kung napuno siya, hindi na siya magagamit. Correct. Hindi kayo masasave ng sprinkler na yon. Oh, so kaya dapat mayroon talagang check-up yung mga maintenance pagdating sa mga hindi ko sinet up na natin, okay na siya. 'Di ba? Kaya nga kung may mga fire extinguisher din po kayo, itignan nyo baka expired na din 'yan, 'di ba? So kaya kailangan yung environment inaasikaso natin, iniisip natin. And last week nasa Manila ako, tapos biglang nag-alarm doon sa building kung saan ako nakastay. Sinabi na maghagdan. Although sabi ko, bakit kayo walang ibang mga taong bumababa sa exit? Ako lang naman. Pero at least nasubukan ko at nakita ko yung environment kung saan lilipat yung nanay ko. So, from there, ma-assess namin ng kapatid ko kung paano yung safety measures na ipaplano namin para sa kanya, para sa kanila, in case nga na may mga lindol or any kind of sakuna, especially senior na siya. Isipin mo, bumaba ako from 21 to ground floor, sumakit yung binti ko kinabukasan. Hindi ba? So, paano na lang kung senior yung nakatira doon? Or kaya meron kayong mga special kids, paano yun? So, kaya napakahalaga na we assess the environment at gawing ligtas, gawing pamilyar, especially sa ating mga kids or mga family members na mayroong special needs. Alam mo talagang, I have a client before na every time she checks in a hotel, talagang nire-request niya talaga it's either second floor or third floor lang. Sabi ko, bakit naman po? Sabi niya kasi in case of emergency, ganyan, pag mamasa ko na medyo old din na kasi siya, so mas madali daw siyang bababa. Sabi ko, parang sa isip ko, wala naman siguro mangyayari. Pero yun kasi minsan, di ba, we tend to be confident or minsan di natin pinaplano yung mga ganitong bagay. So dapat kahit wala pang nangyayari, papaplanuhin na natin yung mga dapat natin gawin. Dahil sa kanya, kahit walang nangyayari, prepared siya anytime. Correct. Oh. So kanina sinabi na natin na dapat prepare yung sarili, prepare yung things, prepare yung bata, yung environment. Ito, napakahalaga din ito, prepare the people around. Sabi nga natin, prepare together. So, yun sabi ko kanina, hindi palaging kasama si baby, ni tatay or ni mommy. So, ang kasama lang yung yaya, mga tito, tita, o kaya sa school, o kaya yung kapitbahay lang yung pwedeng makaka-help sa anak mo bilang special child siya. Kaya dapat makikipag-coordinate tayo sa kanila. Hindi ba? Dapat alam nila yung situation. Kahit yung kapitbahay natin, dapat alam niya na merong yung my child is a special child with autism. So, dapat alam din nila. Ikaw ba, Ibs, nagawa mo na to? Na pati yung kapitbahay, alam? Wala pa naman masyadong directly, pero so far naman alam ng aming kapitbahay na meron akong anak na may special need. And in fairness naman, yung ang maganda kasi dito sa block namin kasi yung nagkabaha dito, talagang tulungan talaga lahat. Kami naka-sleep kami ng around I think 2 nights or 1 night doon sa kabilang sa kapitbahay kasi parang tatlo lang kami meron ditong second floor. So nakakatawa kasi we walk sa taas ng bubong, ganyan, papunta sa kapitbahay, ganun. So sabi nung nagpasalamat nga ako sa kapitbahay, sabi ko, salamat po, ganyan. Sabi niya, sino ba ang magtutulungan kundi tayo lang? Kaya ganun. So, nakakatuwa, di ba? So, kaya napakahalaga na yung
ating samahan, no, sa ating kapitbahay. Kasi kung bad ka din sa neighbor mo, mahirap maghingi ng tulong, So, di ba? So kaya kailangan mabuting kapitbahay tayo para naman yung ating relationship ay mabuti sa ating kapwa. So pero ayan. tigang, no, Oo. ito yung mga nakikita ko din dito sa atin. Like, kasi sa ibang bansa kasi, talaga meron talagang barangay-wide or city-wide drill na ginagawa. Dito sa atin, medyo di pa natin masyado napapractice na yung Correct. nagkakaroon tayo ng barangay-wide na drill. Tatanungin natin sarili natin, alam ba natin ang ating evacuation site? Or minsan, kilala ba natin ang ating mga barangay kapitan? Ganyan. So, it's really important na we have to take part in what's happening to our community para at least alam natin kung ano gagawin. Like, meron sana tayong mga practice na barangay-wide practice drills, ganyan, kung anong dapat gawin para mas ligtas tayo as a barangay or as a city. Correct. Kahit citywide, dapat alam natin, especially if citywide yung magiging disaster, hindi ba? So, napakahalaga talaga na i-prepare yung ating sarili at yung mga kasama natin, yung community, makialam, magtanong. For sure, meron yan. Hindi lang baka minsan hindi lang umaabot sa atin, o kaya kung wala, di at least mariremind natin si Kap, "Uy Kap, kailangan natin mag-isip ha, anong gagawin natin." Pero for sure meron, hindi ba? For sure meron, kaya lang yung sabi mo ate, no, minsan baka hindi na nakakarating sa atin, so tayo na mismo ang pupunta sa barangay. Correct. Para at least malaman ng barangay na interesado tayo. Interesado ka. Ganun. Correct. O ayan, ang bilis ng oras, Ibs, at kailangan natin mag-wrap up. At again, ang ating reminder, ang pagiging handa ay napakahalaga. So, kung tayo ay handa, ay hindi tayo mahihirapan. Hindi ba? Yes. Kaya tandaan natin na no one is ever fully prepared until we prepare together. Sabi pa nga na isa, bawat bigat ay gumagaan pag lahat pumapasan. Iyon, no? Gagawa ka ba ng kanta para dyan? Sana. Sige. Ayan, sige, Ibs, pwede bang mag-pray ka para sa ating mga napag-usapan ngayon? And siguro bilang huling reminder na ang prayer natin is that we will not be fearful, but we put our faith in the Lord as we prepare all these things. We prepare ourselves, we prepare our kids, we prepare the environment, we prepare the things, yung go bag natin, we prepare each and every one, nakikipagtulungan tayo. Lahat ng preparation natin ay susurrender natin sa Panginoon at siya yung magbibigay sa atin ng wisdom sa pagharap natin kahit anumang sakuna or disaster na darating sa atin. Sige, Ibs, pray tayo. Sige, pray tayo. Lord, we thank you, God, because binigyan mo kami ng pagkakataon ngayon para maging informed kung anong dapat gawin. So Lord, I pray na as we give us the wisdom and the knowledge, God, that we will take action. Dapat gagawin namin yung mga hakbang para maging prepared kami pagdating sa mga sakuna. Lord, we thank you because you've given us not the spirit of fear, but of sound mind and the courage, God, na kung ano man ang darating na mga sakuna, nandyan ka para tulungan kami. And Lord, I pray that each one of us will be strong, and each one of us will cooperate pagdating kung ano man ang darating na mga sakuna. Nagpasalamat kami, God, kasi andyan ka at andyan ang aming mga pamilya at aming community so that we can prepare together and help together, God. Thank you, God, and we pray. Amen. Amen and amen. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin. Salamat sa ating technician, Romel Paulino, Rolando Alfonso. Tuwing 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, napapakinggan po ang Family Matters. Pansamantala kaming magpapaalam. Ako po si Dang Estrada.
At ako naman si Ibs Ismael, nagpapaalala na bawat paglalakbay ay nagsisimula sa pag-unawa, kaya sama-sama natin harapin ang bawat pagsubok sa buhay ng may pag-asa. Ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtataguyod ng Pamilyang Pilipino.